Okay, sige po, tayo po yung makakaupo na. So, good morning po. Pakibating katabi, salamat, nandito ka. Katulad ng testimony, salamat, buhay ka. You know, that's the truth, no, about life. We don't know until when we're gonna live on this earth. Tama po ba? Everything on this earth is uncertain. Most especially on what's happening today, di ba? Walang kasigurudahan, nagpuputukan lahat ng bulkan, ano pa ba? Lindol, kabi-kabila kung saan-saan sa panig ng Pilipinas. And bagyo, tanongin mo yung katabi mo, kapatid, magdadalawang isip ka pa ba na maglingkod kay Lord? Ayan. That's the biggest question that we need to, to deal every day. Amen. Amen. So, salamat sa buhay ni Pastor Lenar for inviting me. Though, ako minsan parang hirap pong tumanggi kasi very busy. Kaya yung wife ko, napakiusapan ko na, ikaw muna mag-preach although she is so busy taking care of our children. Napakahirap pag may 1-year-old eh. Pero salamat kasi yung kalakasan. And salamat, sabi ko nga po, dahil buhay po tayo. Tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. So whatever yung ating pinagdadaanan, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Nakikita mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yung expression mo nung nakita mo katabi mo? Ngumiti ka ba? Nainis ka ba? Yan, di ba? Kapag tinitingnan yung katabi, dapat ngumingiti. So, dapat ipakita mo yung smile mo sa katabi mo. Yung iba parang hindi nag-i-smile eh. Di ba? Pag seryoso, lalo ka natatawa sa katabi mo. Okay, so the question that we have upon our message in this morning is, okay, so is it on or off? Ayan. So, let's read together. When Jesus Christ returns, will He find us where we should be and find faithful? So, ito yung magandang tanong. Kapag dumating si Jesus, which is sure na sure, so, sabi ng ilan, 2026 daw. So, marami rapture na daw, 2026. But it's not certain, ano? Walang kasiguruduhan. So, hindi natin alam. But, there are glimpses. Merong pahapyaw na sinasabi ni Jesus about His second coming, which is yung kaguluhan, tagutom, whatsoever, war, pero walang eksaktong date. Ibig sabihin, para hindi tayo maging kampante. Okay. So the question now, kapag dumating si Jesus, saan kaya niya tayo matagpuan? Nasaan kaya tayo nun, no? No, grabe sa church. Nandun ka sa church. I'm not saying na everyday nasa church ka because we have a lot of ministry, not just inside the church. Number one ministry natin, yung family natin. Okay. Hindi pwedeng sabihin sa family mo, kayo na magugas ng punggan, daddy, mommy, punta lang ako sa church, youth fellowship. Hindi pwede yun. Amen sa mga kabataan. Tama ba? Inutusan mo yung magulang mo para lang umattend ka ng youth fellowship, hindi ka nagugas ng pinggan. Okay, that's not proportion sa sinasabi ng Lord na paglilingkod natin. Kaya number one ministry natin ay yung family natin. It's the same, no? Nagpapastor kami, pero hindi kami nakakatulong doon sa asawa namin. Isa lang asawa, no? Sa mga anak namin. So, hindi pwedeng sabihin na, mabahala na ang Lord magbibigay ng pagkain sa atin. Pero, nandun lang naman ako sa church. No, hindi pwedeng ganon. Balanse dapat. Amen? So, ang nais ng Panginoon, makita tayo kung saan dapat naroon tayo. Where? Sa paglilingkod sa Kanya. It's not necessary, nasa church ka. Kung ikaw ay nasa workplace, natagpuan ka ng Lord, dapat ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi yung pagkita sa'yo ng, 1 year na tayo magkakilala, Christian ka pala. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka halatang Kristiyano. No? The way ka magsalita, parang hindi to Kristiyano. Tapos nakausap pa, nag-church ka, Kristiyano ka pala. Ang tagal na natin magkakilala. All my life. All this life. No? Hindi dapat ganon. And most especially, last 2 days ago, ano ba yan? 31, saka 1. Baka naman, mayroong nagmukhang Halloween. Nag-Halloween pa ba kayo? Okay, dapat hindi sineselebrate ang Halloween. Tama ba? So, paano kung dumating si Jesus 31, Nagtitrick or treat ka. That's funny, but that's the reality,
marami sa atin, nag-church, at the same time, we're still embracing what's happening in the world. Okay? Ano sabi ni Paul? Huwag tayong makiaya. Yun yung message na Sunday. General message yun ng mga pastors sa anniversary message. Ano? Huwag tayong makiayan sa takbo ng mundong ito. Ang standard mong mundo ay iba dun sa standard ng Lord. Yung gawain ng mundo ay iba dun sa gawain natin. If it's okay na hindi tayo gusto ng mundo, pero love tayo ni Lord. Amen? Baliktad yun. Kung love tayo ng mundo, ayun ang problema. Baka hate tayo ni Lord. Okay. Dapat tanggap tayo ng mundo na tayo ay Kristiyano. Hindi tayo nag-aatubili na ipakita na tayo Kristiyano. At the same time, tayo nagiging faithful sa Lord. So, ang second is, ito na yung tanong. According to our verse, ano? Pagdating ni Jesus, matagpuan kaya niya tayong faithful. Tignan mo yung katabi mo. Faithful kaya yan? Oo. But we have the grace of God. We're not faithful. Sumasablay po tayo. Sabi mo sa katabi mo, sumasablay. Ikaw na magdugtong. Ikaw o ako? Unang sasabihin mo, sumasablay ako. Ayan. Pero salamat sa biyaya ng Lord. Kasi lagi turo, no? Sumasablay ka, puro ka sablay. Tayo yung unang sumasablay. Amen. Amen. So, ito yung katotohanan. Nais ng Lord, matagpuan niya tayong faithful at nandoon pa rin sa paglilingkod sa Kanya. That's why our message in this morning is talking about faithful servant, the reward of serving. Though, maraming sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon because He says na ang sino mang gustong sumunod sa Kanya ay kailangan pasanin ang krus araw-araw. Hindi every Sunday. Araw-araw, kailangan natin pasanin ang krus kung gusto nating sumunod sa Kanya. Sa kabila nito, may reward naman ng Panginoon. I've heard the word in prayer kanina, hindi mandaraya ng Panginoon. At the same time, hindi rin siya mandaraya. Kung ano yung ginawa natin sa Kanya, bilang yun ng Lord. No? May mga tao, pag ginawa natin na mabuti, konti lang yung balik sa atin. Pero ang Lord, every single thing na ginagawa natin sa Panginoon is counted sa Lord. Kahit yung pag-upo mo dyan. Amen? Except kung nagsiselfon ka. Nakaupo ka, nagsiselfon ka, nagtitiktok ka habang nagsisermon si pastor. Ano? Itong kagandahan, pastor, kapag ka maliit, medyo maliit pang church, makita mo talaga kung sino yung nakayuko, nananalangin, o nakayuko, nagsiselfon, nakayuko, tulog na. Ayan, makikita natin. Pero pag malaki na yung church, hindi mo na, sa church kasi medyo mahaba-haba, hindi ko na kumisan mapansin, kaya bumababa ako sa pulpit. Alright, so Matthew chapter 25, verses 20 to 29. So it is story of stewardship and reward. This powerful parable of the talents is not merely about managing money. It's not just about the money. Sa Tagalog kasi, 5,000 sa 10 pilak, pero in English, 5 bags of gold. The other one is 2 bags of gold. And the third one, ilan yung binigay? 1 bag of gold. So it's not about the value of the money that they receive. Hindi yung ang pinag-uusapan kung gaano karami yung kanilang tinanggap. Kung paano nila ito paano sila magiging responsible, or it's about responsibility, divine stewardship, and eternal reward. So, kaya nga, hindi mahalaga kung gaano kalaki yung bahay natin, hindi ganun ang sukatan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Dilugi kami. Paano kami? Nangungupahan lang. Actually, a short story, nawala yung bahay namin na binabayaran namin for how many years because of pandemya. So, I was in a call center before pandemic. Tapos, nung dumating yung pandemya, hindi na ako makapasok kasi wala nang trabaho. So, nag-work, still, I tried to find job online, pero wala talaga. For 3 years after pandemic, nawala yung aming mga bahay, nawala yung aming bahay. And just so happened, the church does not have any parsonage. Walang parsonage, walang tirahan ng pastor. Kaya nangungupahan kami.
So kaya kung batayan ay bahay sa paglilingkod, lugi naman kaming ibang mga pastor ng sariling bahay. No? Paano yung mga mayayaman? Ano? So hindi batayan kung ano yung mga meron sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. So it's a matter of responsibility, divine stewardship, and after that, meron tayong reward. At hindi ang tao magre-reward, kundi ang Lord. So Jesus teaches us that true living faith expresses itself through diligent and faithful service. What I'm trying to say is, in this parable, malalaman natin kung sino talaga yung tagasunod ni Jesus. Upon their faithfulness, doon sa pinagkatiwala sa kanila, lumalabas kung sino talaga yung totoong believer, kung sino talaga yung totoong naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, kaya don't get confused. Bakit? So, ibig sabihin, parang na-inherit ang ating, ay parang pinagsusumikapan natin ang ating paglilingkod o yung ating kaligtasan? No. This is after we've been saved. Malalaman yung salvation na meron tayo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Lord. That's why Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. So, hindi pwedeng nagko-contrast yung ating pagmamahal, yung ating salvation, or yung ating pananampalataya sa Diyos dun sa ating gawa. Hindi naglalaban yan. Kaya nga nung sabi ni James, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. If you really a true believer of Christ, then makikita sa paglilingkod mo sa Lord. Kasi isa lang yung pinaglilingkuran natin, ang Diyos. Okay. That's what the Bible is talking about. Again, hindi ito pagkuha ng salvation. Bakit? In the previous verse, ano yung parable? About the 10 virgins. Kung paano silang matyagang nag-aantay sa pagdating ng groom. So may, just to pakita ka lang sa inyo kung ano nangyari doon. So 10 sila. Yung 5, may baon na langis. Yung lampara. So, ganun kasi gusto mo before Pero yung 5 side, hindi nagreserba. Na-delay. Ayan. Na-delay yung pagdating ng groom, naubusan ng langis yung 5. Yung isa may reserva. At ayon dun sa verse, sa parable, makakapasok lang yung yung lampara ay tuloy-tuloy yung kanyang apoy. So, yung 5, iniwan kasi nga naghanap pa sila ng langis. Hindi sila nakapasok sa loob. It's all about coming into the eternity, sa heaven. So the coming of Christ, second coming of Christ that we are talking about. So again, it will be determined yung ating kaligtasan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi maglilingkod ka sa Lord para maligtas. Kundi madedetermine ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, just for us to understand, bakit yung isa, yung huli, hindi, sabi niya, lumayas ka, you wicked, at may gnashing of teeth, and that is eternal punishment. So now, what is the true meaning of talent? So in Jesus' day, talent was a measure of enormous monetary value, representing a lifetime of wealth. So sabi nga nila, ang isang denaryo ay isang buong sahod mo. Ito, 5 bags of gold. So, isang bag of gold, sabi rin, isang buong pagtatrabaho mo na yan. Lalo na kung ikaw ay may 5 bags of gold. But, again, sabi ko nga, hindi ang pinag-uusapan ay yung gaano karami. Pinapakita dito, dahil bags of gold, napakarami nun. Napakalaking halaga noon. Hanggang sa panahon natin ngayon, magkano na po ang isang gold? Timbang ng gold? 6,000 pesos. Ayan, ganun kalaki. So, ganun kamahal, So, kaya sa atin, kung meron tayong bags of gold, ay, buong buhay na natin yan. Tama, di ba? Lalo na every year, nag-a-appraise ang value ng gold. So, yan yung talent na sinasabi natin. What else? So, spiritually, however, it symbolizes everything God entrusted to us. So, those are spiritual gifts and skills
time, energy, influence, and of course, opportunities, wealth, and resources. Hindi lang po pinag-uusapan dun sa talent ay pera, kundi lahat ng meron tayo na ibinigay ng ating Diyos. So number one that we can learn is we are called for stewardship. Sa Tagalog, ano yung word na stewardship? Tagapamahala. Okay. Yung word ni steward ay katiwala. So, dapat tayo is a good steward. So, mabuting katiwala dapat tayo. Mapagkakatiwalaan ang tanong. Tanongin mo katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Wait lang, tignan mo nga muna. Kung yan ba ay mapagkakatiwalaan, silipin mo nga yung katabi mo. Mukhang ano na kayo antok na. Okay, mapagkakatiwalaan ba yan? Hindi ko sigurado. Alright. So, ito yung tanong kasi. We are called for stewardship. So, instead, entrusted to invest. Kasi, nung binigay sa kanila, they are to invest, they are to work out yung meron sa kanila para lumago ito. So, steward what God has graciously given you and multiply it for His glory. So kung bakit tayo ay may trabaho, may negosyo, whatsoever that we have, it's not just for us. Hindi lang yan para sa atin. Hindi lang yan para magpayaman ka dito sa mundo. Hindi lang yan para gumanda yung buhay mo, maipagmalaki ka sa family mo. That is only for the glory of the Lord. Bakit? Pag yan ang nakita natin, for the glory of the Lord, susunod yan. Makikita yan ng mga tao nakapaligid sa atin. At kung hindi, pag hindi yan para sa glory ng Lord, dadalhin tayo doon sa Senado. Kasi kurakot na eh. Greed ang maghahari sa atin. Diba? That's what happening today. Na hanggang ngayon, hindi ko alam kung may makukulong ba or palalagpasin na lang. But the Lord sees everything. Ano? Ang Diyos ay makatarungan. So, everything is a gift. So, lahat ng meron tayo, regalo ng Diyos, pinagkatiwala niya sa atin. Recognize that every asset in your life originates from God Almighty. Amen? Ito laging kailangan nating matutunan. Bakit? Kapag ka yumamang ka na, nakapunta ka na sa ibang bansa, si Mama, no? Taiwan. Taiwan. So, nakapunta ka na sa ibang bansa or nagkamal ka ng mga gusto mong mangyari. Nagkaroon ka ng mga bagay na gusto mong mangyari. Lagi mong iisipin, lahat yun ay galing sa Diyos. Bakit? Pag lagi nating isipin na galing yun sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Amen? Hindi mo makakalimutan ng church. Kasi ito yung nangyayari ko minsan, yung mga kabataan na siyang laging pinagpipray ni pastor, minentor sa church. Pag nung nakapunta na sa ibang bansa, wala man lang nakalimutan ng church. Nakalimutan na si pastor. No? Okay, tapos pag bumalik na maraming problema, andun sa church. So we don't want that to happen. Amen? Nais natin, talagang babalikan natin kung saan tayo galing. Galing sa Diyos yon. At sino yung mga ginamit ng Lord? The church, the leaders, the pastor. Amen. Amen. Lalo na yung maraming mga kabataan dito. Okay. So what we have belongs to God. We are stewards, not, the word is, we're not owners. Amen? Ang nagiging problema sa atin kung bakit hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, hindi tayo marunong magbalik because we are owners. Ano yan ang nangyari? Inaangkin natin lahat. And we forgot God who gave us everything. Amen? At dinala tayo ng Lord, nakatawid tayo dun sa mga bagay na hindi natin kayang tawirin. Amen? Amen. So, what we have, nababasa ba yan? Okay. What we have ultimately belongs to God. We are merely managers. Manager, pastor, di ba? Oh, yun, supervisor. Papunta na dyan after ilang years. Everything is a loan from the master. Just like a loan, no? Wala tayo. So, kailangan natin ng Diyos. So, He gave us something at kailangan natin ibabalik yun sa Kanya. Just like what happened to the 3 persons. Pagbalik ng master niya, tatanungin kung nasaan yung mga pinagkatiwala sa atin. And ano na nangyari? Yung una, nakita na dumoble, hanggang yung pangalawa, at doon siya nagalit sa pangatlo.
Bakit? Yung mga bagay na binigay ng Diyos, hindi ba natin mararanasan yun? Nararanasan natin. The problem here ay hindi natin nakita na tayo po ay steward. At dapat tayo maging good steward sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Everything in this life is alone. Just like the life that we have, no? Wala tayong karapatang kunin ito. But it's different matter doon sa may mga anxiety, may mga depression. It's not a matter of faith, mga kapatid. It's a matter of fellowship. Okay? So don't judge si Eman. Eman, ano? Don't use the Bible na, ay, wala kasi yung faith yan kay Lord. No, don't do that. Bakit magiging hypocrite po tayo? That's not how Jesus deal with the different matters sa Bible and even sa buhay natin. If someone is may pinagdadaan at hindi siya maka-church, there's something wrong. Maybe na siya ay nasa anxiety, depression, and that's rampant today. Yan yung gusto namin maisulong, ano, na sa mga members ng church, sometimes nagiging Hudyo na tayo kuminsan na kapag yung isa ay nagkakasala, feeling natin talaga sila ay makasalanan na, no, maybe there's something wrong, deeper than the faith that they have. They have faith, but it's just, no, nagiging malabo ito at hindi nila kayang dalhin yung kanilang sarili. That's why they need somebody. Yan. Just like yung paralytic, you know, sa Bible, no? Just like, ganun yung symbolism, no? Hindi niya kayang dalhin yung kanyang sarili kay Jesus. That's why he needs someone. Sa Mark chapter 4 or 5 yata yun. Kailangan niya ng 4 na magkakaibigan, dinala kay Jesus, nung hindi nila madala dun sa pintuan, binakbak nila yung bubong. Do you remember that? Have you read that? No? Binakbak nila yung bubong at nilapit kay Jesus. Sometimes ganun ang sitwasyon natin. And if nobody else ang nasa paligid natin, that's why ganun na nangyayari. Okay? So, maging yung buhay po natin. Lagi lang nating isipin. And if we can't carry on, we can't come to God, you need someone. Amen? That's why kailangan mo ng church. Yan. Kapag mayroong inuudyok sa'yo, sorry, ano, sa church kasi walang likuran, kinapabangga ako rito. So, kung inuudyok sa'yo ni Satan o nakaaway na i-isolate mo yung sarili mo, tawag ka agad, Pastor, parang feeling ko, oy kapatid, yung leader, parang feeling ko gusto ko lang mag-isa. So, kailangan puntahan ka. May nga ganun. Kaya kailangan natin ng isa't isa. At yun yung message ng New Testament, lalo na si Paul, no? Pasanin natin ang burden ng bawat isa. And again, going back in our story, ang buhay natin ay loan. Loan sa Diyos. So, galing sa Diyos at hahanapin ito ng Diyos sa atin. When you serve in church, mentor a child. Yan, no? Serve ka, ano ba yung mga service sa church? Hindi lang sa instrument, paglilinis, andun sa likod, no? Kung saan, nag-greet, no? When mentoring a child or speak a word of hope, you are not just doing a task. You are investing. Ano pa yung word na highlighted? Basahin po natin. You are investing eternally in God's kingdom. Amen. Amen. Kaya hindi sayang yung ginagawa natin dito sa church. We're investing everything that we are doing for the Lord into His kingdom. Okay. So the master will return and require an accounting of how we utilize what was given to us. So, ang Lord na yung accountant. So, may audit. Tama, di ba? May audit. May auditing firm. Kung minsan, naghahanap pa ng mga auditing firm, di ba? Para ipa-audit yung mga nangyari sa isang company. The same with the Lord. Sa kanyang pagbabalik, i-audit niya lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Okay? So, clear po ba yun, mga kapatid? So, pangalawa, we are not just called for stewardship, but we are built to be faithful. Okay? So, nais ng Lord, tayo, habang tayo tumatanda, lumalalim yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yung ating faithfulness sa Lord. We are built to be diligent, using our gifts with integrity and excellence for God's glory, or for the Lord's glory. So, yung ginagawa natin for the glory of the Lord. Amen. Pero kung hindi glory, performance yon. Kung hindi para sa glory yung ginagawa ng mga music team or even kami mga pastor, no? We're just performing for the people. But if we're doing everything for the glory of the Lord, yun ay worship. That's what we called
worship. So faithfulness is not measured, yan, by the outcome. Ito gusto po natin makita, no? Habang sa paglilingkod sa Lord, kuminsan ito po yung nangyayari, no? We're looking for the result. At kaya marami mga tao nagiging result-oriented. Naglingkod, nag-pray sa Lord, hindi dininig yung prayer, ayawan na. Ganyan nangyayari, no? Ang tagal niya na sa church, Lord, bakit ganito pa rin buhay ko? Ba't wala pa rin akong Rolls Royce? Grabe, Rolls Royce agad? Wala pa akong motor? Okay, grabe yung payong kasi. Ayan. So, faithfulness is not measured by outcome or size of the harvest, but by the depth of your obedience to the Lord's word. Bakit? Kasi kung titignan natin doon sa parable, yung binigyan ng 5, dumoble. Yung binigyan ng 2, dumoble. Pero pareho yung salitang sinabi ng Lord. Well done, good and faithful servant. Pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Hindi nagbago yung words. So it's not about the outcome, but their obedience, their faithfulness to the Lord. So it doesn't matter kung yung iba nakamotor, yung iba nakakotse. Amen? Pero maganda sana lahat nakakotse. Ang problema nyo, parking. Kaya sa amin, hindi ko lahat pinagpipray na magkaroon ng kotse dun sa amin kasi wala rin masyadong parkingan. Ayan, magkakaaway-away doon. Kasi minsan may fellowship, yung isang kapitbahay nagreklamo, Pastor, bakit ganyan dami ng mga sasakyan? So sabi ko, Lord, wag mo na lahat bigyan ng sasakyan. Yung iba naman sa bahay na lang, mag-commute na lang. So yung iba pinipili na mag-commute kahit may sasakyan. Okay, so our obedience, our faithfulness to the Lord. Yan ang nakikita ng Diyos. Diyan siya nakatingin. It's not about the outcome. The same in the church, ano? Hindi forget, kasi may ganitong stigma, no? Pag ang church, ang ramen niya lang ay nasa below 100, mahirap yung church na yan. Kulang sa prayer yung pastor. Kulang sa prayer yung mga leaders. Kulang sa paghayo. Pero kapag mega church, grabe yan. Grabe yung kanilang paglilingkod. Siguro talagang hindi na sila kumakain, no? Siguro, fasting nila, 1 taon na. So, what I'm trying to say, kasi ganyan yung standard ng mundo. We're looking for the outcome. Kung outcome lang, dapat 1,000 na yung disciple ni Jesus. Diba? 12 nga lang, yung isa, diba? Humudas pa. Nagbet na. Yung isa pa, nagtatwa kay Jesus. So, it's not about the outcome, but how we obey the Lord. Yun yung nakikita ng Lord. Okay? So, merong world standard, ano? The world measure success by the results and people's praise. So, pag pinalakpakan, pag grabe yung palakpak, ano? Ganyan. In connotation sa mga churches, sa mga ibang religious group, kapag pag nagpa-altar call si pastor, maraming lumalapit, grabe yung kanyang Holy Spirit. Huh? May ganun na pala ngayon? Hindi po ganun. That's people's praise. So kahit nga yung isang tao na nagbago, ay isang malaking kagalakan sa langit. Amen? So it doesn't matter kung ilan yung lalapit sa Lord. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka susunod sa ating Panginoon. Second is the heavenly standard. Ano ba yung heavenly standard? Faithfulness is not about how much you will accomplish, but how well you obey God with what you were given. Okay. Looking back at the Old Testament, magandang ginawa si King Saul, kung bakit siya tinanggalan ng kanyang pagiging king. It's not because doon sa kanyang mga accomplishment. Marami siyang accomplishment. No? Isa doon sa bagay na inutos sa kanya ng Lord na kubkubin at lipulin, hindi niya nilipol. Bakit? Natuwa siya doon sa mga magagandang mga bagay, no? Lalo na doon sa mga hayop, sa mga gamit, ano? Kinuha niya yon, and he disobeyed God. So maganda yung kanyang motibo, pero hindi yun ang kalooban ng Lord. Okay, let's go back. So hindi yung accomplishment lang natin, kung paano tayo nag-obey sa Lord, that's what matters. So yun yung mahalaga, yun yung pinag-uusapan natin. Application with this kasi meron pa tayong pangatlo. Avoid the comparison trap. This is the struggle of many Christians today, even before, no? The comparison trap. No? Lord, bakit si kapatid
hindi naman siya masyadong nag-church, pero parang ang ganda ng buhay niya. May ganyan, no? Bakit, Lord, hindi naman siya nagpapray, gumaling yung tatay niya. Gumaling yung karamdaman, pero bakit ito, sa amin ganito pa rin ang buhay namin. The comparison trap, ito ay trap ni Satan sa buhay po natin, ano? Focus on your calling. So, avoid comparison trap. How we can do that? Focus on our calling. Kung paano tayo tinawag ng Lord, kung saan tayo nilagay ng Lord. Focus on obeying the Lord. Stop comparing your unique ministry or talents to someone else. God has not called you to be the most successful in the world's eye. Amen? Hindi yun ang pagkatawag sa atin ng Lord, na lumabas ka sa TV at palakpakan ka ng maraming tao. Kung loloobin ng Lord, maganda. Pero hindi yun yung gusto ng Lord. But to be absolutely faithful with the measure He gave to us. Run the race with endurance and eyes fixed on Jesus. With this, we can avoid the comparison trap. Nakafocus ka lang kay Jesus. You should not be focusing on others people's lives alone. Kung sila man ay sumagana, salamat sa Lord. Makisaya ka. Bakit? May invite ka pag birthday. Diba? Tama ba? Oo. Pero kapag hindi ka nakiki-fellowship kapag sa mga kapatid mo, paano ka invite sa pag-birthday? So, para sa ganun, pag uwi mo ng bahay, meron na kayong hapunan. May agahan pa kayo. Okay. Kidding aside, but that's the truth, ano? So, kaya nga, magkakapatid eh. Kapag may celebration, makigalak ka. Kapag may kalungkutan, ipanalangin sila. Kasi kapag ikaw din ay malungkot at ikaw din ay may mga pinagdadaanan, alam mong may nananalangin para sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinapanalangin kita. Tanungin mo naman, are you sure? Oh. Sigurado ka ba? Nagbe-break ka? Andali sabihin, no? Kaya dapat maging, mag-initiate tayo na ipag-pray natin. Yung, Lord, pag-pray mo yung katabi ko doon sa church. Imposibleng hindi nyo kilalang bawat isa, maliit lang po tayo, no? Yan. So, we may not all. Ito po, mga kapatid, the reality, no? Hindi lahat po tayo pare-pareho ng buhay. Ito yung reality. Just like sa 3 persons. We may not all have equal talents or influence. But, we can all be equally faithful in our calling. Kasi, kung yung binigyan ng 5, binigyan ng 2 bags of gold, pareho yung salita na binigay ng Lord. Nais natin na pareho tayong tawaging faithful servant. So, ang pangatlo, rewarded with rejoicing. Ito yung huli. Lahat ng effort natin, lahat ng pinagdadaanan natin sa mundo, merong reward ng Lord. Kasi again, ang Lord ay hindi po madaya. Kung ano yung ginawa natin sa Kanya, ay ito ay susuklian niya. Okay. So, the faithful servant is welcome into the Master's presence with rejoicing sound. So, kaya ano sinabi niya? Halika, pumasok ka. Makigalak ka sa iyong Master. So, whatever yung ating pagdadaanan dito sa mundo, we are sure that after this life, we have eternal joy. So, magagalak tayo. Kasi yung nangyari dun sa isa, hindi siya nagalak. Nagngangalit yung ngipin niya, suffering after this life. So, our labor now leads to eternal rest. Yung labor natin ngayon, no? And reward in the new creation. Parang ganito lang yan, ano? Yung mga nakikita nating memes. Pili lang kayo. Anong gusto nyo? Tawa now, iyak later? Or iyak now, tawa later? So that's life. Tama? Ito yung gusto po natin maintindihan. Yes, iiyak ka, marami ka pagdadaan dito sa mundo, but you are sure that in heaven you are rejoicing in the Lord. Amen? Palapakan natin ang Lord. Kaya lang, ang tanong, gusto mo na ba? Gusto mo na ba? Wag muna. Wag muna. But ito yung gusto natin, masigurado natin that after this life, after all these things sa ating pagdadaanan dito sa mundo, we are sure. Iiyak man tayo, later, masaya at tatawa tayo kasama ang ating Panginoon. So, temporary sacrifice yields an everlasting inheritance in heaven. Kung ano yung ginagawa nating mabuti dito sa lupa, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Amen. So, this is what happened, ano, doon sa huli. May rejoicing pero may weeping. For to everyone who has will, more be given.
and he will have an abundance. Ito yung meron ay magkakaroon pa at sasagana. But from the one, yung pangatlo, na bineri niya, hinukay niya sa lupa, inantay niya yung kanyang master na dumating, not even what he has will be taken away, and cast the worthless servant into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. So that's what happened. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga ginagawa natin is not to inherit heaven, but to reflect if we are heaven citizens. Amen? Malinaw po ba yan? Kung yung paglilingkod mo sa Lord ay sa Lord, it only shows ikaw ay taga-langit. Meron ka ng citizen. So yung iba, may dual citizen ba dito sa ibang bansa? Ano, isa lang, no? Citizen natin, Pilipino lang tayo lahat. Okay. Dalawa ng citizen natin. On earth at doon sa heaven. Pero again, temporary lang dito sa lupa. Our readiness for Jesus' return is determined by our stewardship of the resources that He has given to us. Kaya gamitin natin, mga kapatid, yung ating mga resources. And almost, no? We're almost done. The ultimate reward for faithful servant is not temporary wealth. Earthly fame. Hindi po yun yung reward doon sa faithfulness natin sa Lord. Not earthly fame or public recognition. Though sometimes, doon sa ating effort, may mga public recognition, sometimes rewarding, but it's not the total or ultimate reward doon sa ating ginagawa sa Lord. But it is a deep, abiding joy in the presence of the Lord, our Savior Himself. Yung malaman mo that you have Jesus, even you don't have what the world has, that's enough. If you find that in your heart, then, alam nyo, mararanasan yung contentment. Alam yun? Kahit na wala kang ganito, ganyan, wala kang mga pinapangarap mo, but you have Jesus, tapos sinasabi mo, it is enough, mararanasan mo yung contentment. Malalayo ka sa greed, malalayo ka sa unfaithfulness. Ang dami niyan ngayon. It's so very rampant. No? The ultimate is abiding joy in the presence of our Lord Jesus Christ. So the greatest reward of faithfulness is not just what we receive, but who we receive. Amen? So, lalabas kung sino yung nasa atin. Amen? Kung sino yung ating tinanggap. Kung kanino tayo sumasampalataya. If that is Jesus, then it will be seen in our lives. Kaya, sa atin, to conclude everything, don't bury your gift. Don't keep it for yourself. Amen? Amen? Di ba? Kapag may pera ka, ano nangyari? Ano nangyari doon nilagay doon sa mga singit, di ba? Nakita na natin yon. Lumabas sa media, no? Nilagay doon sa wali ba yon? Sa pader, nakita na lang nung anak, ilang years na, ano nangyari? Yung value ay hindi na pareho. Bumaba na kasi ang pera natin nagpapalit. Kung itago mo yan sa baul, sisirain yan ng anay, whatsoever, at may ilan na lang na mabubuting loob na papalitan yan, pero hindi na yung same value. The same with our talents, abilities, whatever you have, wealth, don't bury it. Amen? Don't waste your opportunity na makapaglingkod ka sa Lord. Because sabi nga natin, we don't know what's gonna happen next. Tomorrow. Kung malakas ka ngayon, hindi lagi kang malakas. Amen? Kaya gamitin mo, kailan? Ngayon na. Mamaya naman. Huwag naman kayo. Mamaya gamitin natin. Don't waste your opportunity that God has given to you. Kung pwede kang invite mo. Kung yung kakayahan mo ay paglilingkod, gamitin mo yan. Kung kakayahan mo magbigay, gamitin mo. Don't waste that opportunity. May kaibigan kami, sayang. Nakahawak siya ng mga milyon-milyon. He just forgot the Lord. Hanggang nag-down na naman siya. May kaibigan kami, Pastor Brian, Pastor Brian sa last side dito. Pastor Brian na isang mayaman, nakalimutan niya si Lord, hindi naman sinasabi namin kami, pero as in talagang humawak siya ng mga ilang milyon, daang milyon,
He just forgot the church, he just forgot the Lord, and then bigyan bulusok. Ngayon, nagkakaroon na naman siya ng problema. Last year, nagkaroon okay. Tapos ngayon, hindi na naman. Kaya nga, sabi ko, don't waste your opportunity. If you have plenty, use it for the Lord. Use it to help others. Use it to share for others. Bless others. Not just to wait for blessing. Amen? So, what you do for Christ will never be forgotten. Amen? It will echo in eternity. Laging ganun. Kahit maliit yan. Sabi ko nga lagi, kahit yung pagpulot ng basura sa church, yung pinag-inuman mo na hindi mo na ibigay doon sa maintenance sa church, that's service for the Lord. Amen? It will always echo in eternity. Kasi that's what matter. And then one day, when you face God, ito yung gusto nating malaman, no? Sabi mo sa katabi mo, well done. Good and faithful servant. Amen? Ito yung ultimate word na nais ng Lord. So whatever your past is or was, kung paano last year, ganito ka lang maglingkod, do it now. No? Don't waste your opportunity, your time. Don't waste it. Kasi minsan lang kuminsan ang opportunity. Tama? Amen? Pag sinarado ang pito, bubuksan ng Lord ang bintana. Pero wag mo nang antayin na mag-close ulit yan. Baka wala ka ng opportunity. So if you have time, if you have opportunity, use it for the glory of the Lord. Kasi pag ginawa natin yan, yung blessing mag-overflow. Kasama yung family natin, kasama yung mga tao na kapaligid sa atin.